Magandang hapon po, ito ang News TV Live. Matapos paunang igiit ng abogado ng negosyanteng si Antonio Chu na tanging mga miyembro na lang ng Senate Blue Ribbon Subcommittee ang pahihintulutang makapasok sa kontrobersyal na ari-arian sa Rosario, Batangas, dumating ang negosyante at nagbigay ng maikling pahayag. Panoorin po natin ito. No objection, but our Senate staff will coordinate with you. Di ba? He said he did not feel the need to coordinate with you or your staff because maliwanag daw ang usapan kahapon dun sa hearing that you agreed. That in fact, you said everyone is welcome. Yeah, I agree. Pero pag pupunta ka naman sa bahay ng may bahay, dapat magpaalam ka muna. Pwede ba sabihin, bukas punta ako sa inyo. Anong oras po? Isa-isa sa loob ng isang araw, may 24 oras. Sir, ang sabi ni Senator kasi... Definitely. Welcome. Nandito na po kayo, nandito ako, para ipakita natin sa lahat yung totoo. Wala naman po tayong tinatago. Sa pagdinig noong October 8, ikinuwento ni dating Makati City Vice Mayor Ernesto Mercado sa Senate Blue Ribbon Subcommittee ang tungkol sa 350 hectares na lupaing pag-aari-aniya ni Vice President Jejomar Binay. Ang farm sa Rosario, Batangas ay katumbas umano ng 6 na Luneta Park, ng 10 Araneta Center o kalahati ng San Juan City. Sa aerial video ng farm na iprinisenta ni Mercado sa pagdinig, tinukoy ang isang air-conditioned umanong piggery, isang flower orchard at isang chicken farm. Meron din umanong mansyon, swimming pool, man-made lagoon at isang maze garden na ginaya sa Royal Botanic o Kew Garden sa London. Ayon kay Mercado, 1.2 billion pesos ang halaga ng buong ari-arian na i-develop ng Hillmarks Construction, ang nanalong bidder sa pagpapatayo ng Makati City Hall Building 2. Ayon kay Mercado, binawi raw ng Hillmarks ang gastos sa construction ng Anyay Hacienda Binay sa di umano'y pag-overprice sa Makati City Hall Building 2. Giit naman ang kampo ng Vice Presidente, inupahan lang ng pamilya Binay ang 9 na hektaryang bahagi ng lupain para sa kanilang negosyong babuyan at flower farm. Pero nag-divest na raw si Binay noong 2010 at ibinenta ang negosyo sa AgriFortuna Incorporated na pagmamay-ari umano ni Loriano Gregorio. Noong 2013, binili umano ng ari-arian ng Sunchamp Real Estate Development Corporation na subsidiary o affiliate ng Greenergy Holdings na pagmamay-ari naman ni Antonio Chu. Ang Sunchamp daw ang nagpaganda at naglagay ng iba't ibang instruktura sa lupain. Pero sa pagharap ni Chu sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee kahapon, sinabi niyang 145 hectares lang ang lupain at hindi 350 hectares gaya ng sinabi ni Mercado. Pautay-utay raw niyang binabayaran ang 446 million pesos para sa use of rock contract ng hacienda o yung legal na karapatang magamit at pagkakitaan ang ari-arian ng iba. Samantala, bumalik na po sa Sunchamp Agri-Tourism Park si Senador Antonio Trillanes IV para sa inspeksyon ng Senate Blue Ribbon Subcommittee. Palabas naman ng ari-arian ang negosyanteng si Antonio Chu para salubungin si Trillanes. Ito'y matatandaan ng una kanina ay itinanggi o tumangging makapasok o tinanggiang makapasok si Senador Trillanes dahil gusto niyang isama ang mga kawani ng media. Ang SUV po na nakikita niyo sa inyong screen, yan po ang inasang sinasakyan ni Antonio Trillanes matapos nga siyang umalis kanina dahil hindi nga pinapayagang makapasok ng mga security guards ng hacienda. Nasamahan siya ng media sa loob. So nakikita nyo na po, pinayagan na pumasok yung SUV ni Senador Antonio Trillanes at kasunod naman at ninaasahan ng kanyang mga bodyguards at iba pang mga kawani ng media. Naantabayan na natin ang report ng ating mga kasamahan na nandyan din sa lugar at kani-kanina lamang ay may mga nauna ng mga miyembro ng media na pinahintulutang makapasok nitong negosyanteng si Antonio Chu. At ang kanyang paliwanag kanina ay hindi na payagang nakapasok si Senador Antonio Trillanes kasama ang ibang media dahil wala raw ito sa unang usapan at ang pinahihintulutan lamang ay ang mga miyembro ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na makapasok sa hacienda ngayong araw. Sa ngayon po ay may kaunting kaguluhan itong ating mga tauhan naman, ating mga kasamahan dyan na nagbibigay sa atin ng live feed ay tila hindi na rin pinapapasok sa gate nitong hacienda. At nakikita natin si Senador Trillanes na tila nakikipag-usap dito sa mga security ng tinaguriang
Hacienda Binay para pahintulutang makapasok itong ating mga iba pang kasamahan sa media na inaasang makakapag-broadcast live mula dyan sa loob ng kontrobersyal na property sa Rosario, Batangas. Yan po, nakikita natin si Senador Antonio Trillanes na bumalik nga, no? Matapos ngang hindi siya papasukin kanina dahil may kasama siyang mga miyembro ng media. So yung mga media kasama niya, yan po ang sa pagtataya natin. Ito po yung mga media na sumama sa kanya nung siya umalis dyan kaninang umaga dyan sa property matapos hindi makapasok at bumalik na naman ulit matapos nga dumating itong negosyanteng si Antonio Chu at pinayagan na nga na makapasok yung mga miyembro ng media. So sa ngayon, nagsasagawa ng o nagbibigay ng maikling pahayag itong si Senador Antonio Trillanes IV na mangunguna dito sa sinasabing ocular inspection na gagawin ng Senate Blue Ribbon Subcommittee dito sa kontrobersyal na property na tinaguriang Hacienda Binay. Pakinggan po natin yung pahayag ni Senador Antonio Trillanes. Andun, ayun o, nakaangat o. Open nga eh. Right now, kasi umalis na kami dito dapat mga lunch. Tapos Ay, ano ba kung mag-era namin yung pinatuloy, hindi naman kayo eh. Yung pala kayo eh. Ano ba kung mag-era namin? Mga